Kristo ay muling nabuhay, nanait sa kamatayan, kaya't pinamamatay. Alleluia, Alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanait sa kamatayan, kaya't pinamamatay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo ay bumabalik sa sakramento ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, ang banal na misa. Habang inaalay natin sa Diyos ang ating mga iba't ibang panalangin at kahilingan, isama din natin muli ipagdasal ang kahilingan ng ating mga kapatid na may sakit. Naway lahat ng may karamdaman makaranas ng pagpapagaling ng kaginhawahan. At kung tayo'y hihingi sa Kanya ng may malalim na pananampalataya, di lang ipagkakaloob ng Diyos ang ating hiling, higit pa, pupunuin niya tayo sa Kanyang pag-ibig, pupunuin niya tayo sa kagalakan. At para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, pisan natin ang ating pagdiriwang sa pagpapakumbaba, sa paghiling sa Kanyang awa, sa pagpapatawad sa mga kasalanang ating ginawa. Yan naman sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin, Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang udyong nagngangalang Apolos, na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at doon ipinaliwanag na mabuti ang bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob.
Sumulat sila sa mga kapatid. Doon malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandaang loob ng Diyos, sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa ayagang pagtatalo, at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit sa tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nag-ahari sa sangkatahuhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, Ang Diyos ang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Mag-ahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Alleluia, 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 Mula sa Ama si Kristo at naparito sa mundo nang sa langit dalihin tayo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panang yon, sinabi ni Jesus sa kanya maalagad, tandaan ninyo anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalimhaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko na sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayoy aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sigurado naman po, hindi tayo nagkukulang sa paghingi sa Diyos. Amen? Kapag meron tayong sakit, humihingi tayo ng kagalingan. Kapag baon tayo sa utang, humihingi tayo ng pambayad. Kapag delay ang sweldo o walang trabaho, humihingi tayo ng oportunidad. Kapag merong problema sa pamilya, humihingi tayo ng pakikipagkasundo o ng katahimikan. Kapag merong exam, interview o negosyo, humihingi tayo ng tagumpay. Kapag nasaktan tayo sa pag-ibig,
humihingi tayo ng paghilom. Kapag natatakot tayo sa future o paparating sa ating buhay, humihingi tayo ng direksyon. Ngayon pong nagugulo ang ating bansa, humihingi tayo ng kapayapaan at pagkakaisa. Mga kapatid, halos lahat tayo marunong naman humingi sa Diyos. Pero ito ang tanong, kapag ba humihingi kayo, hinihingi nyo ba ito sa pamagitan ni Jesus? Kasi maraming tao gusto ang biyaya ng Diyos, pero ayaw dumaan kay Jesus. Gusto natin ang pagpapala, pero ayaw natin yung paraan ni Kristo. Gusto natin ng kapayapaan, pero ayaw nating magpatawad. Gusto natin ng successful na buhay, pero tamad naman tayo. Gusto natin ng isang masaya, magandang pamilya, pero wala naman tayong oras para sa ating pamilya. Gusto natin masagot ang ating mga panalangin, pero hindi naman tayo marunong sumunod sa Diyos. Minsan pa nga, gusto natin ng grasya, pagpapala, hindi naman natin iniibig yung pinagmumulan ng pagpapala. Kaya nga, sabi ni Jesus sa ating mabuting balita, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Hindi po ibig sabihin nito na para bang magic word ang pangalan ni Jesus. Hindi ito parang abracadabra ang panalangin, ang pagsasabi ng pangalan ni Jesus ay hindi parang password para magbukas ang langit. Ang ibig sabihin po ng pangalan ni Jesus ay humingi ka ayon sa puso ni Jesus. Ayon sa kalooban ni Kristo. Ayon sa paraan ng Panginoon. Because in the Bible, the name represents character, the heart, and the will of the person. Kaya nga kapag sinabi mong, Lord, hinihingi ko ito sa ngalan ni Jesus, anong ibig mo talaga sabihin? Sinasabi mo, Panginoon o Diyos ko, kung itong aking hinihingi, makakatulong para maging mas mabuti ako, para mas mapalapit ako sa iyo, para maging akong mas mapagmahal, para maging mas banal ako, ipagkaloob mo. At kaya minsan, hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga hinihingi. Hindi dahil hindi naman niya tayo mahal, o hindi dahil mahal na mahal niya tayo. Aminin natin, maraming beses, yung hinihingi natin, hindi naman talaga nakakabuti sa atin. Marami sa ating mga hinihingi, dinideny natin pero nakakasira talaga sa atin. Parang yung isang bata na umiiyak, tinuturo, gustong makuha yung kutsilyo. Kayo po mga magulang, ibibigay niyo po ba yung kutsilyo sa bata? Di ba hindi? Sinong mabuting magulang, nanay o tatay, na pagbibigyan niya yung kanyang anak kahit na umiyak ito? Ang isang mabuting magulang, ipagkakalob niya yung makakabuti lang sa kanyang anak. At kapag tayo ay nakatanggap ng mabuti, doon lang tayo magiging masaya. Niisip kasi natin, kapag nakuha natin yung gusto natin, doon tayo magiging masaya. Pero, aminin natin, hindi lahat ng gusto natin nakakabuti. At madalas, yung gusto natin, panandalian lang yung tuwa. Kalaunan, yan ang nagbibigay sa atin ng lungkot. At tandaan niyo po ito, mga kapatid. The goal of prayer is not to get what you want. The goal of prayer is to become what God wants for you. Kaya nga, sa susunod po na mananalangin tayo, imbis na sabihin natin, Lord, bigyan mo ako. Sabihin mo, Lord, kung hindi ito para sa akin, bigyan mo ko ng lakas para tanggapin ko yung mas makakabuti sa akin. Lord, bigyan mo ako ng katatagan para matanggap ko yung pinaplano mo na makakapagpuno sa akin ng tuwa at ng galak. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang bata na umiiyak kasi sabi niya sa kanyang magulang, gusto daw niya yung buwan. That child wants the moon. Pero hindi ito binigay ng kanyang ama. Hindi po dahil galit yung tatay niya sa kanya, pero dahil imposible yung hinihingi ng bata. Hindi po ba? Marami sa mga dasal natin ang ganyan. We ask emotionally, but God answers
wisely. Kaya nga, mga kapatid, sa misa pong ito, manalangin tayo. Huwag lang tayong humingi ng mga blessings. Humingi rin tayo yung tama para sa ating puso. Tama para sa ating mga kaluluwa. Harinawa, kapag mahina ka, bigyan ka ng lakas. Kapag mapait ang buhay, bigyan ka ng pananampalataya ng Diyos. Kapag hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari ngayon, bigyan ka pa niya ng mas matibay na tiwala. Kapag hindi pa binibigay ng Diyos ang hinihingi mo, naway bigyan ka niya ng pasensya. Na maniwala ka sa Diyos na meron siyang mas magandang plano, mas magandang grasya ipagkakaloob sa iyo. Magdasal ka, hindi lang kapag meron kang kailangan, magdasal ka dahil kailangan mo ang Diyos palagi dahil mahal mo ang Panginoon. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Inanyayahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama sa pamamagitan niya at tinitiyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay naway umakay sa atin sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, sa tuwin ay dinidinig mo kami at ipagkaloob ang lahat ng aming hinihiling sa pamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak. Manatili nawa sa amin ang iyong Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang nararapat naming hilingin sa Diyos at ibuhos ang iyong mga biyaya sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Nalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin sa iyong kalugdan. At kami sana'y gawing hain sa iyong laging nakalaan,
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaisa na manghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo,
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I never forget you. Stay with me, Lord, because I am weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my Light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin naway pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-aalaala sa anak mong mahal, na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo ngayon, lagayin yung mga kanang kamay sa inyong mga dibdib. Sabay-sabay po natin dasalin and the miraculous prayer, Padre Pio, for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands. For I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas, and remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray pray for for us.
Muli po, maraming salamat sa inyo pong pakikisalo sa ating banal na misa ngayong Healing Mass. Pagkatapos po ng ating misa ay ang paglalagay po ng sacred oil sa ulo at sa inyong mga kamay. Pakibuksan nyo lang po ang inyong mga palad at isa-isa po ay bibiyan kayo ng healing oil ni Padre Pio. Muli po, paumanhin, hindi po kami nagbebenta ng oil, di po kami nagde-deliver ng oil. Ito po ay libreng pinagkakaloob. Kung ano pong gusto nyong i-donate sa parokya, tinatanggap namin. Ito po ay malaking tulong sa mga ating mga pinag-aaral na mga maliliit na bata. Pwede po kayong bumisita dito every Saturday at makikita nyo yung mga maliliit na bata na ating pong tinuturuan ng katikisim. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga sponsor. Muli po mga kapatid, paalaala na ang pangalan ni Jesus ay hindi po magic word. Hindi rin po yan password para magbukas po ang langit para tayo ay pagpalain. The name of a person in the Bible refers to their person, to their heart, to their will. Kapag binabanggit po natin ang pangalan ni Jesus, tayo ay napapalapit sa kanyang puso. Kaya, wala pong epekto yung inyong panalangin kahit natawagin at tawagin nyo yung pangalan ni Jesus. Kung malayo naman yung puso nyo sa Kanya, kung yung mga ginagawa nyo ay hindi naman nakaakma sa kagustuhan ng Diyos. Kaya mabuti at maganda, bawat araw, kagising natin bago tayo matulog, ay tayo magpakumbaba sa Diyos. Kung gusto mong sagutin ka ng Panginoon, dapat maging malinis ang iyong kalooban. Dapat alamin mo ang kagustuhan ng Diyos. Diyan magkakaroon ng kapangyarihan ang paghingi mo kay Jesus. Kung hindi sinasagot ng Panginoon ang iyong hiling, yan pa rin ay isang blessing. Dahil lahat ng iyong natatanggap ay pagpapabuti sa iyo. So, keep on calling on the name of Jesus, but with full of faith, but with full of love. Makikita mo, ang tatanggapin mo, hindi lang yung makakabuti sa iyo, pero ikaw ay gagamitin din ng Diyos sa pagpapabuti at pagpapala ng ibang tao. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.